Bangsamoro ka, saan ka man. Bangsamoro ka, saan ka man. Bangsamoro ka, saan ka man. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan nating Bangsamoro dito sa minamahal nating rehiyon at sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa iba't ibang sulok ng mundo. Welcome po sa Bangsamoro ka, saan ka man Season 2. Ako po ang iyong host, si Omolhir Morsal Nudin, at ngayong araw ay isang espesyal na episode dahil hindi lang po natin bubuksan ang bagong season, kundi ipagdiriwang din natin ang ika-6 na anibersaryo ng BARM. Isang makasaysayang yugto ng pagkakaisa, pagbabago, at pag-asa para sa ating lahat. At syempre, sa ating pagbabalik ay hindi maaring mawala ang mga kwento ng serbisyo, malasakit at inspirasyon mula sa mga leader na tunay na gumagalaw para sa kapakanan ng Bangsamoro saan ka man naroroon. Kasama natin ngayon ang Executive Director ng Office for Other Bangsamoro Communities, isang ahensya na kumikilos upang masigurong kahit ang mga nasa labas ng BARM ay nararamdaman ang ating gobyerno. Mga kaibigan, please welcome Mr. Noron Andan. Assalamualaikum sir at welcome po sa Bangsamoro ka, saan ka man Season 2. Napakagandang pagkakataon na kayo ang ating unang guest sa ngayong season na ito. Kumusta po kayo at ang inyong opisina ngayong papasok ang ika-6 na anibersaryo ng BARM? Feeling well naman. Sir, 6 na taon na po mula nang itatag ang BARM. Sa inyong sariling paglalakbay bilang isang leader at lingkod bayan, ano po ang pinakamalaking pagbabagong nakita, hindi lang dito sa BARM, kundi lalo na sa mga Bangsamoro communities na nasa labas ng BARM? Wala naman tayong inikumpara na ibang gobyerno. Nagmula nung pagpapatakbo ng gobyerno, naibigay sa Bangsamoro, nagmula sa ARM, ay nakikita nating umuunlad, may progress. Ito isang matuturingang progresibo. Unang-una sa pangalan pa lang, noon ARM. Pagdating ng BARM, nadagdagan ng B, no? Nagiging BARM. So, yun ay indication na maunlad, umuunlad, may progresibo. May progress ang mamamayang Bangsamoro, maging nasa labas ng BARM territory. Masya Allah. Sir, alam ng marami na ang OOBC po ay bridge o tulay ng gobyerno patungo sa mga Bangsamoro na nasa labas ng ating rehiyon. Pero para po sa mga manunood ngayon, maari po ba ninyong ilarawan o paano ninyo sinisigurado na abot pa rin ng BARM ang mga kababayan natin na nasa labas po ng BARM territory? Yes, tama po yan. No? Magiging tulay ang Office for Other Bangsamoro Communities kung paano may parating ang serbisyo ng Bangsamoro government kahit sa mga kapatid nating Bangsamoro na nasa labas ng BARM. Itong magiging tulay kasi naayon sa mandato. Pangalawa, kung paano natin masiguro ay magkaroon tayo ng mga iba't ibang aktibidades tulad ng pagkakandak ng consultation, magkaroon tayo ng mga sectoral forum, magkakaroon tayo ng mga coordination. Yun ay naayon din sa function ng Office for Other Bangsamoro Communities. No? Naisaad dyan sa function natin ay kailangan upang mapatunayan natin yung bilang isang opisina na magiging tulay ng nasa labas patungo dito sa loob ng BARM, mula dito sa loob ng BARM patungo doon sa labas ng BARM, doon sa mga Bangsamoro kung saan sila matatagpuan sa labas ng BARM area. Unang function ay itong to gather information to and assess
the needs of the Bangsamoro communities located outside BARM area to assess their social, economic, and cultural development, no? Cultural aspect ng buhay. Pangalawang function ng office ay magkakandak tayo ng coordination. No? Magkakandak ng coordination doon sa appropriate, no, line agency of the national government at doon sa mga stakeholders themselves, no, doon sa mga communities, para malaman natin saan si Bangsamoro matatagpuan sa labas ng BARM. Kumusta sila? Ilan sila? Anong pangangailangan nila? So, ganun na guide na katanungan ay malalaman natin at maka-establish tayo na doon yun mapatunayan natin doon ng OOBC ay magiging tulay. At sinabi pa dyan na magiging tulay o magiging daluyan ng kung anong concern ng mga kapatid natin Bangsamoro sa labas ng BARM ay itong tinatawag nating office as non-implementing, no? Tayo magiging tulay kung anong pangangailangan na ayon sa kanilang pangangailangan doon. Halimbawa, pangkabuhayan, programa, o alin pa man sa mga pangangailangan ng mga Bangsamoro na sa labas ng BARM, tayo ang magdidiligay, tayo ang magpa-facilitate, no? Patungo doon sa ministry or offices or agency na ayon doon sa pangangailangan ng mga Bangsamoro. So, turingan na tayo ang daluyan, tayo ang tulay. Kasi hindi tayo implementing office. No? Dadaanan lang tayo ng, halimbawa, si Bangsamoro, bit-bit niya yung organization or cooperative niya, humihingi ng tulong kung anong naayon sa pangangailangan nila, makarating yun sa opisina natin. Tayo naman ang mag-endorse doon sa maging ministry o offices or agency na ayon doon sa request ng mga Bangsamoro na nagmula doon sa labas ng BARM area. Sir, nasabi niyo po kanina, no, na yung mga outside BARM, maaari niyo po bang sabihin kung ano-ano po mga region yung nasasakop po ng inyong opisina? Yes, bilang panimula at kabahagi ng area of responsibility ni Office for Other Bangsamoro Communities ay magmula sa Region 9, Zamboanga Peninsula. So, doon sa Region 10, Northern Mindanao, Region 11 sa Davao Region, Region 12, Socsargen, Caraga Region, okay? At hanggang doon sa Palawan. Bakit kalaki pang Palawan? Kasi yan ay kahit yan sa Tripoli Agreement nung kapanahonan ng ating mga leaders sa MNLF ay nagiging bahagi na yung Palawan na belong to Bangsamoro communities. So kaya nga kung matatandaan ninyo yung noon na sabi nila na Minsupala, Mindanao, Sulu, Palawan. So ma-attach talaga yung Palawan. Ang katunayan yan nung sinimulan natin yung pagkandak ng consultation and reaching out to the Bangsamoro, nakapunta si OBC doon sa Palawan. Doon natin nalalaman na may mga kapatid tayong na namumuhay doon sa Palawan. So, iba't ibang tribo, ngunit lahat sila ay Bangsamoro. Kiniklaim nila na Bangsamoro. Then, yung mga dating mga leaders natin na involved sa mga struggles, no? Andun yung grupo ng MNLF, grupo ng MILF, na kung saan ay nag-emerge na sila doon sa majority ng community at nagiging bahagi na sila ng tawag natin sa parang hindi na sila bilang rebelde kundi bilang kabahagi na sila ng community. Nasabi niyo po, no, ang narinig ko po pala kanina is about sa ang Office for Other Bangsamoro Communities is under po siya sa Chief Minister. Tama po ba? Tama po yun. Tama po. So ngayon po sir, paano po ninyo hinaharap ang limitasyon ng
sa pondo, tauhan, resources habang sinusubukan ninyong abutin ang mga Bangsamoro sa iba't ibang lugar po? Yes, tayo ay nagsusumikap na makapropose ng World Financial Plan bawat taon, no? Ang basis sa function ng office, doon naka-anchor yung ano yung mga PAPs, yung program, activities, and projects na pwede natin i-propose upang mapaglagyan ng pondo. At sa paraan na yon, pag ma-justify natin na naayon sa function ng opisina, naayon sa mandato ng opisina, ay hindi naman nagdadalawang isip ang MFBM na pupunduhan yung mga activities na yon. Kasi ma-justify man natin. So sa paraan na yan ay marireach out natin kung saan si Bangsamoro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng halimbawa coordination. Sinisiguro natin yung coordination hindi lamang doon sa mga stakeholders Bangsamoro, kundi pati na yung mga appropriate line agencies ng national government ay kino-coordinate natin. Pinapaalam natin na itong pinagagawa natin ay mula tayo sa Office of the Chief Minister. Gusto lang namin ma-reach out ang mga Bangsamoro, kumustahin namin sila, ano ang pangangailangan nila, kay nagbakasakali matugunan yun ng gobyernong Bangsamoro pag malalaman natin yon. Then pangalawa, nangangalap tayo ng impormasyon kung na naayon sa pangangailangan nila socially, economically, and culturally, no? Then sinisiguro din natin na ma-coordinate natin yung local government units, yung appropriate line agencies, and yung mga stakeholders, mga tribal leaders natin, mga traditional leaders natin, yung mga iba't ibang sectors sa bawat rehiyon. Sa kasalukuyan po ba, sir, may nakalap na po ba kayong mga datos kung ilan yung mga Bangsamoro na maaari nyo pong mabigyan ng mga tulong galing po sa BARM government? Yes, marami-rami ng datos na nakolekta natin, no? In fact, nakakandak na tayo ng MANA. Okay? Yung MANA na tinatawag na Mapping and Needs Assessment, doon natin nalalaman na itong rehiyon na to, ito yung pangangailangan nila. Okay? Now, bakit ganun yung pag-conceptualize natin? Para tumpak at yung pwedeng ibigay, i-deliver ni Bangsamoro government na serbisyo ay naayon sa pangangailangan. Bawa, ang mga Bangsamoro galing sa Region 9, sa Buanga Peninsula, ay maaring ang pangangailangan ng mga Bangsamoro na taga Davao ay hindi magkapareho. So, sinikap natin na makakandak tayo ng mapping and needs assessment. Ang data doon na paloob ay nakandak natin na hindi ko masyado matandaan yung date. Pero way back 2023, nakakandak tayo doon sa Soxargen ng mapping and needs assessment. Nakakandak tayo doon sa Region 9, Zamboanga Peninsula. Then, by 2024, doon sa Davao Region, nakandak natin yun. So, naiipon lahat. Andun na yun na naisumiti na natin bilang policy recommendation. At isa yun sa pinaka-function ni OOBC na kung makakalap tayo ng mga informasyon, mga data, ay gagawin natin yung policy recommendation diretso doon sa Office of the Chief Minister. Yun ay reliable and sabihin natin validated. Kasi mismo, ang bumigay doon na data ay yung mga participants ng pagkakandak natin ng MANA. Silang nagsasabi, ito po yung kailangan namin, ito po yung dapat na programa, at naayon sa kung anong pangangailangan ng communities doon sa particular na region. Mashallah, napakagandang programa po yun, sir. Pero sir, paano nyo po na-identify yung mga participants po ninyo? Doon, gaya po nang sabi niyo, nagkandak na po kayo ng MANA doon po sa way back 2023. So, sino po at paano nyo po na-identify yung ating mga participants po para doon sa MANA po ninyo? Yes, actually may mga link tayo. Una,
Kinukonsulta natin kasi bawat rehiyon ay nagtalaga tayo ng consultant. Pangalawa ay yung mga identified leaders natin, yung mga leaders natin sa MILF, ibang line agency ng MILF tulad ng Political Committee, DACWA, itong mga BF natin. Ganun man din yung MNLF. At saka may yung mga leaders natin na kinikilala doon. Sila po ang nagbibigay na itong sektor kailangan makaupo doon sa pagkandak ng mana. Kasi sila ang makakabigay ng impormasyon ng tama. At tumpak na ayon sa pangangailangan ng community. Ganun pa man para mapatunayan natin yung inclusive approach, ay pinapaupo din natin yung participants mula sa local government units, sa iba't ibang appropriate line agency tulad ng NEDA, DTI, CDA, kung ano yung mga line agency ng national government na pwede rin mag-deliver ng serbisyo. Kasi ang inisip natin doon ay kung ano yung kakulangan na ibigay ng national government para doon sa mga bangsamoro kung saan sila nalalagay, ay yun ang pwedeng pupunan. Pwede dadagdagan or i-augment yung serbisyo na anong kulang doon na magmula sa bangsamoro government. So ganun yung pag-conceptualize natin. Mashallah. Yes. Napakaganda po, no? Alhamdulillah na ganun pala yung pagkuha po ninyo ng mga participants po natin para sa mana. Okay po mga kababayan, sa ating pagbabalik, mas malalim pa nating tatalakayin ang mga inisyatiba ng OOBC at kung paano ito binabago ang buhay ng ating mga kababayan saan mang panig sila naroroon. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Bangsamoro Ka Saan Ka Man Season 2. Office for Other Bangsamoro Communities. Vision. The OOBC envisioned itself as a channel for ensuring socio-economic and cultural development measures and programs to the other Bangsamoro communities guided by moral governance. Mission. The OOBC's mission, Bangsamoro Ka Saan Ka Man, is to promote the welfare and aspirations of the OBCs through policy recommendation and systematic programs. This includes enhancing their social, economic, and cultural development by facilitating the provision of services in coordination with local government units, appropriate line agencies of the national government, implementing Bangsamoro ministries, agencies, and offices and development partners. Core values: commitment, dedication to serving the needs and interests of OBCs. Excellence, craft compelling headlines, introductions, and calls to action to grab attention and encourage engagement. Optimism, striving for the highest standards of quality and professionalism in all endeavors. Inclusivity, ensuring that all OBCs, regardless of background or affiliation, have access to opportunities and resources. Resourcefulness, utilizing available resources effectively and creatively to maximize impact. Community-oriented, prioritizing the needs and aspirations of OBCs in all decision-making process. Moral governance, upholding ethical and accountable practices in all aspects of work. Office for Other Bangsamoro Communities is under to the Office of the Chief Minister. Bangsamoro Ka Saan Ka Man. At muli po tayong nagbabalik sa Bangsamoro Ka Saan Ka Man Season 2. Kanina ay napag-usapan natin ang personal and inspirational experiences, role and challenges ng OOBC. Ngayon naman, sisilipin natin ang reflection, opportunities, and vision for the future. Okay.
Ngayong ika-6 na anibersaryo ng BARM, sir, ano po ang mensaheng nais ninyong iparating sa ating mga kababayan? At kung may isang salita po na maglalarawan sa 6 na taon, ano po iyon? Progresibo. Mashallah. Progresibo. Progresibo. Bakit nyo po nasabi yun, sir? Kasi kung sabihin natin progresibo, kalakip na yung social, economic, and cultural, ay nakikita po natin. Socially, marami-raming Bangsamoro na nagiging empleyado sa BARM government. Pangalawa ay naiangat, no? Base sa observation, naiangat natin ng mga leaders natin sa pamamagitan ng kanilang management and leadership and management ay naiangat yung buhay. Kahit papaano naiangat. Kasi unang-una, dumadami ang population na nakapag-aral ang mga pamilya dahil sa mga programa din na ino-offer tulad ng mga scholarship programs at kung ano-ano pang programang naitaguyod na ng ating Bangsamoro government. Pangalawa, kung economically, nakikita man din natin, dumadami yung mga investors dito sa particular sa Cotabato City, no? Na open yung mga daungan for air transportation and sa sea transportation. So economically nakikita natin yung kaya nga nung i-describe natin progressive community. Yes. Mashallah. Talagang yun talaga, no? Nakikita mo talaga yung for 6 years, hindi mo akalain. Yes. At mga ilan ding mga tangible na projects, may tuturo natin. Marami. Mga housing programs, yung mga at iba pang mga struktura na nagiging proyekto ng nagmula sa Bangsamoro government. Mashallah. Okay, sir. Sa kabila po ng mga hamon, ano po ang pinakamalaking oportunidad na nakikita ng OOBC upang mas mapalawak pa ang saklaw ng serbisyo nito? Yes, kung mapanatili natin yung peace and order. Dahil ang pinakapunto ng peace agreement between MILF and the national government, no, ay package yung peace, kapayapaan. Kasi kalakip na doon pagka may payapa ng mamamayan, mamumuhay ng maayos, maraming opportunity na papasok. Una, investors, business, karoon na yun, di ba? So investors, mag-invest sila ng education, magpatayo ng private schools, magpatayo ng sariling, yung maraming mamumunan. So ito yung nakikita ko na opportunity. Then, matatransform na yung mga Bangsamoro into a formal and, sabihin natin, into a productive individuals. So, ito yung opportunity na nasisilip natin. Bakit? Nakikita natin sa loob ng 5 taon, pang-6, nakikita natin na na-elevate yung tinatawag nating poverty incidence. Noon, tinaguriang ang BARM region ay pinaka-pobre. The poorest of the poor regions all over Philippines. But dahil nung namumuno yung mga leaders natin sa pamumuno ng ating butihing Chief Minister, Honorable Ahod Ibrahim, malaking figure sa poverty incidence ang bumaba, no? Na-elevate yung economic, bumaba yung poverty incidence. Yun ang patunay na progressive ang Bangsamoro. At nakikita natin pag masustain yung kapayapaan natin. Kapayapaan sa mamamayang Bangsamoro ay tuloy-tuloy na po ito. And much more nung na-observe din natin na tulad na limbaon ng mga transportation company, rural, transit for example, bumibiyahe na yan sila kahit gabi. Mula sa Zamboanga City, through Pagadian City, through Cotabato City to General Santos City, vice versa. Then yung air transportation natin, na open up yung mga
airports natin. May airport sa Tawi-Tawi, sa Sulu, then hopefully other airports soon to open para mag-operate. At yan ang mga patunay na nakikita natin yung mga iba pang opportunities para sa mga bangsamoro. Mashallah. Sir, totoo po no, kapag mayroon pong peace dito po sa isang lugar, mayroon pong mga investor and partnership po na pumupunta po dito sa isang area. So nabanggit po natin yung partnership po. Mayroon po bang bagong teknolohiya o partnership o inisyatiba na nakikita ninyong makakatulong para sa mas maging mabilis at epektibo ang inyong operasyon po sa OOBC? Yes, mga ilang actually yung partnership ng mga development partners. Maraming nakipag-partner mula sa national government at mula sa international development partners. Okay? Tulad nung nagpupondo yung TAF, the Asian Foundation, yung UNOPS, Subatra, of course, no? In fact, si Subatra naglaan ng pondo para sa OOBC para magkaroon ng GIS training. So, technologically, nagpupondo si Subatra, nakapag-train yung ilang staff dito sa Office for Ade Bangsamoro Communities. At halos lahat ng offices under OCM ay pinupundoan ng Subatra at iba pang mga development partners natin. Mashallah, napakagandang oportunidad po na nagkaroon po kayo ng mga partnership lalong-lalo na po sa international po, no? Yes. So, ibig sabihin, equip na po yung mga tauhan niyo po, personnel sa office niyo po. Digitally equipped na yung mga Bangsamoro employees natin. Mashallah. Natitrain sila. Kasi may nagpupondo na development partners. Then, isa din yan sa 12-point agenda ng ating butihing Chief Minister na itong tinatawag ng digitalization. So, hindi tayo mabibihay when it comes to technology. Mashallah. Inshallah. Inshallah. Okay sir, so ano po ang mga bagong programa o proyekto na nakatakdang ilunsad ng OOBC ngayong taon upang mas mapalapit pa ang BARM sa mga kababayan natin na nasa labas ng territory? Tuloy yung pagkandak natin ng MANA, okay, Mapping and Need Assessment. Tuloy-tuloy pa rin yung pagkakandak ng consultation, sectoral consultation, at coordination. Tuloy-tuloy na yan. Kasi a year after a year, hindi pwede na ipapalitan natin yung coordination and consultation. Kasi sa unang taon ay hindi naman sa 6 na region ay kayanin ng pondo. So, after a year, maglalaan tayo ng another region, then another region, another region. So, bawat taon, may identified na region kung saan tayo magkakandak ng coordination, pati consultation, at magkakandak ng mapping and needs assessment activity. Mashallah. So, gaya po ng sabi ninyo, hindi po yun kakayanin ng isang taon po lamang. So, kung titingnan po natin no, sa susunod na 5 taon, saan po ninyo nakikita ang OOBC at ang Bangsamoro communities at paano natin masisigurado na tuloy-tuloy ang diwa ng Bangsamoro saan ka man? Habang bibigyan pa tayo ng pondo, sinisiguro natin i-deliver natin yung serbisyo na naayon sa mandato at sa function ng OOBC. So, hindi na ito hindi natin iniinda yung kapaguran, yung layo ng travel. Basta ang mission doon, Bangsamoro saan ka man, ipadama natin na sila ay kabahagi ng Bangsamoro government. Saan man kayo, sa sulok ng Pilipinas at sulok ng mundo. Kung kakayanin ng pondo ng OOBC, i-reach out at ikukonsulta at i-deliver namin yung mandato ng OOBC na yan ay nakalaan para sa mga Bangsamoro nakatira sa labas ng BARM territory.
Inshallah. 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 Okay, so sa pagtatapos po ng ating panayam sa ating Executive Director po ng OOBC, ano po ang inyong mensahe para sa lahat ng mga Bangsamoro saan mang panig sila ng mundo? Lalo na ngayon na ipinagdiriwang ang ika-6 na anibersaryo ng BARM. Yes. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi as promised by our leaders, na hindi kayo iiwan. Kayo ay parating kabahagi ng gobyernong Bangsamoro. Kanya lang, intindihin natin na ang pagpapatakbo ng gobyerno ay hindi ganun kadali. Halimbawa, magpupropose tayo ng budget sa taon na to. Kung ma-approve yun, ay yung na-approve lang na programa. Yung programang hihingin nyo halimbawa, na hindi naayon doon sa approve na kung baga wala sa menu, ay hindi yan ma-approve. Kasi hindi nakasakay doon sa menu for that year. Malamang sa susunod na taon. So, ang gusto kong sabihin dito ay wag naman tayo mag-set ng very high expectation na pwedeng i-deliver, pwedeng ibigay ni Bangsamoro government. Kasi as government ay may limitasyon din. Di ba? May limitasyon din. Na umaasa lang tayo sa block grant na ibibigay ng national government. Pero ang pag-asa doon na nasisilip natin, pagtulungan natin through our dua and siyempre tulong na sikapin natin ito na mapanatili ng mga leaders natin yung kagandahan ng pag-implementa ng mga programa upang sa ganun ay hanggang maabot natin ang Bangsamoro ay magiging regional government. Ako mismo ay nasisilip at umaasa na mas doble at triple pa ang serbisyong may bigay ni Bangsamoro government kahit kayo ay matatagpuan sa labas ng farm territory. Inshallah. Inshallah. Okay sir, maraming salamat po sir no, sa inyong pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon. Sa ating mga kababayan, tandaan natin 6 na taon na po tayong magkakasama sa paglalakbay na ito bilang iisang Bangsamoro at marami pa po tayong tatahakin tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kaya saan ka man naroroon, kapit kamay tayong magpapatuloy. Ako po si Omulhir Nudin at ito ang Bangsamoro Ka Saan Ka Man Season 2. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.